Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Colossians chapter 2, verses 6 and 7. And then babasahin din po natin yung verse 10. Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. The full Christian experience, naitanong nyo na ba sa sarili ninyo kung nararanasan ninyo yung inyong pinaniniwalaan? Meron ba itong epekto sa inyong buhay? At sa pag-aaral natin this week, pinagpipray natin na maranasan natin yung better version of ourselves. Gusto natin makakita talaga tayo ng pinakamainam na buhay. At yung buhay na yan, yung nais ng Diyos para sa atin. Kaya, alam niyo po, madali lang naman malaman kung may epekto yung ating pinaniniwalaan. Unang-una, dapat nararanasan po ba natin yung sinasabi ng Biblia at yung kapangyarihan ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Matthew chapter 22 verse 29 nung kausap ng Panginoong Hesus yung mga religious leaders. Nung kapanahunan niya, sabi niya, maling-mali ang iniisip ninyo, palibasa hindi niyo nauunawaan ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, nakapamumuhay ba tayo ng karapat-dapat sa paningin ng Diyos? Kasi sabi po sa Colossians chapter 2 verse 6, sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Kaya dito po makikita natin yung better version po natin, na i-experience dapat natin yung fullness ng Christian experience. At sa mga nakaraang pag-aaral natin, natutunan natin yung mga leksyon ng buhay. Dapat mabago yung ating kultura, yung takbo ng ating pag-iisip. At higit sa lahat, ma-fulfill natin yung destiny na itinalaga ng Diyos para sa atin. At magaganap lamang natin yan kung tayo po ay nakakaranas o nakapamumuhay nitong tinatawag na full Christian experience na binabanggit po dito ni Apostle Paul sa Colossians chapter 2 verse 10. Sabi rito, kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya. So, sagutin na natin yung tanong, may epekto ba ang aking pinaniniwalaan? Or nararanasan ko ba yung aking pinaniniwalaan sa buhay? Alam niyo po kung tama po ang inyong pinaniniwalaan sangayon sa Biblia at hindi lamang yan, dapat po na-experience niyo yung sinasabi po ng ating Panginoong Hesus. Ang unang-unang makikita po ninyo sa buhay ninyo, meron kayong tinatawag na true security, katiyakan. Yung sinasabi sa Hebrews 11:1 na ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Meron kang katiyakan sa buhay na ito at sa buhay na darating. Kaya alam niyo po, yung mga totoong Christian, secured na secured po yan. Hindi yan takot sa buhay. Kasi alam niya na ang Diyos kumikilo sa kanyang buhay. Meron siyang katiyakan sa buhay na ito at sa buhay na darating. Pangalawa po, meron kang sense of purpose. Yun ang mahalaga sa buhay na ito. Hindi ka lang nanampalataya. Kumikilos yung pananampalataya sa buhay mo. Kasi sabi sa James chapter 2 verse 17, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So makikita ninyo yung totoong pananampalataya, may gabay yan at practical yan. May experience mo yan sa pakikipagsalamuha mo sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, sa pamumuhay mo sa bawat araw. Kaya alam mo na yung pananampalataya kumikilo sa iyo kasi natututo ka at the same time na i-apply mo yung mga principles ng Biblia sa pakikitungo mo sa iyong kapwa, sa pagmamahal at higit sa lahat,
sa paggawa ng mabuti. Kaya ako'y naniniwala yung faith, na madalas pinag-uusapan ng iba na parang super spiritual. Practical din po yan. Kumikilos po yan. Kaya may experience po talaga na magbago ang iyong buhay. Pangatlo, ito pinakamahalaga, nabanggit ko yesterday, yung sinasabi sa John chapter 15 verse 16. Kinakikitaan ka ng bunga. Kasi malinaw po sabi sa Matthew chapter 7 verses 16 and 17, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. At tayo pinili ng Diyos upang magbunga at manatili yung ating bunga. At sa lahat po ng aspeto po yan, spirit, soul, and body. Kaya yung iba, sabihin nila, ang Diyos concerned lang sa ating spiritual na kalagayan. Hindi po. Maging sa ating physical at material na kalagayan. Kaya alam niyo ang Diyos po, kapag tama po yung inyong pinaniniwalaan, ipaparanas niya sa inyo yung pong bungang spiritual. Spirit, soul, and body. At higit sa lahat, yung buhay na ganap at kasiyasiya. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Pwede pala namin maranasan yung full Christian experience na binabanggit po sa Colossians chapter 2 verse 10 na kung saan makakapamuhay kami sa paraang karapat-dapat at higit sa lahat kami magiging matatag at patuloy na lalago sa aming pananampalataya, titibay at magpapasalamat palagi sa iyo, Panginoon. Kaya thank you, Lord, na makita namin at masuri din namin ngayon kung ano yung aming pinaniniwalaan. Binabago ba kami nito? May nagagawa ba ito sa aming buhay? Nararanasan ba namin yung resulta ng aming pinaniniwalaan? Salamat, Panginoon, sa hamong ito. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.